Salin wala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, inshallah umabot na po tayo sa sura kung saan tinatawag ito na tahrim o ang tinatawag na pagbabawal, kabanata ng pagbabawal. Ito po ay makikita sa 66. Kaya ang Suratul Tahrim ay ipinadala po ito sa Madina. Ibig sabihin Madani na kabanata ng Quran. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagbungad, sabi niya, Ya ayyuhan nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, O propeta, bakit mo pala ipinagbawal ang anumang ipinahintulot ni Allah para sa iyo? Hinahangad mo ba ang mga kaluguran ng iyong asawa? At si Allah ang tagapagpatawad na maawain. Diyan po mga kapatid sa Islam, ito ang patunay na merong talagang nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad SAW. Merong kasaysayan kung saan merong ipinababa si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kadahilanan bakit pinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang talata o kaya isang kabanata ng Quran. Kaya puno po tayo ng kasaysayan, lalo na nalaman natin kung bakit pinadala ang mga talata na ito para lumakas po ang katibayan na ang Quran mayroong kabuluhan talaga, mga kapatid, at kayang isabuhay ng bawat Muslim. Hindi ito mga likhang isip, hindi ito katang isip, bagkus realidad talaga sa time ni Prophet Muhammad SAW. Kaya isa sa mga dahilan dyan, mga kapatid, kung tinawag kasi ng Allah, tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nabi, tinawag yung propeta. Bakit mo ipinagbabawal ang anumang ipinahintulot ni Allah para sa iyo? Diyan sa talata na iyan, mga kapatid, mayroong dalawang dahilan diyan. Ayon sa tafsir ni Ibn Kathir. Sabi niya, ang isa diyan ang nanay ni Ibrahim o itinatawag natin na si Maria Kibtiya. Si Maria Kibtiya, sa time na nagpapadala ang propeta ng mga mensahero, pinadalhan niya ang isa sa mga hari doon sa Egypt. Ang iba tinanggihan, pero ang hari ng Egypt hindi niya tinanggihan, bagkus nagpadala pa siya ng isang alipin. Ayaw niya ng Islam, pero hindi naman masyadong bastos, di katulad sa ginawa sa Persia. Napakabastos, sinira niya pa ang sulat. Yun, hindi niya sinira, bagkus nagpadala pa siya ng regalo kay Prophet Muhammad SAW. Ang regalo niya si Maria Kibtiya. Dati kasi mga panahon nila, ang mayroong mga tinatawag tayong mga alipin, mga ama o mga alipin na mga kababaihan. Tapos ginagawa nilang regalo. Yun, ang time ni Prophet, niregaluhan siya kay Maria. Tapos, syempre, ang mga asawa niya, nagselos kay Prophet Muhammad SAW. Kaya isang araw, sinabihan niya na lang si Maria Kibtiya na ikaw ay haram na sa akin. Kaya mga halal, mga kapatid sa Islam, napaka-ingat talaga tayo dyan. Basta ikaw nagbabawal ng mga halal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun, sinabi niya, haram ka na sa akin, Maria. Dahil ginawa niya sa asawa niya. Sa isang kwento na naman, si Prophet Muhammad SAW, nandoon kay Zainab bin Jahsin. Si Zainab bin Jahsin radiyallahu anha, mayroon siyang honey, pukyutan. Siyempre, Muhammad SAW nandoon, uminom siya doon. Nagselos ang dalawang niyang asawa pa. Si Aisha at si Hafsa. Kaya nag-usap silang dalawa. Sabi niya, kapag ang propeta pumasok sa isa sa mga bahay natin, sabihan natin na nakakain siya ng napakabaho.
Subhanallah, tingnan nyo ang mga pagseselos. Ha? Kaya dahil doon mga kapatid sa Islam, pumasok nga sinabihan siya ng asawa niya na mabaho ang bunganga mo. Nakakain ka ba ng medyo mabaho? Pagpasok na naman niya kasi ibang asawa niya si Hafsa, sabi niya, kasi una si Aisha, Rasul kay Aisha. Ganon din ang sinabi, nakakain ka ba ng mabaho? Tingnan yun, nagkaroon sila ng kasunduan, yun ang sasabihin. Kaya ang ginawa ng propeta, sabi niya, ipinagbabawal ko na lang to ang pag-inom ng honey. Kaya dahil doon, nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng talata talaga. Ha? O ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim. Kaya diyan sa ano na yan mga kapatid, mag-ingat talaga, ang propeta nga pinagbawalan. Basta mga halal, wag mong iharam. O mga bawal, gagawin mong halal. Gusto mo lang ba, hinahangad mo lang ba ang kaluguran ng iyong mga asawa? Ali, dapat si Allah ang ating malugod. Hindi pwede mga ibang tao, lalo na sa mga pagsasabatas na yan. Nakakatakot talaga yung mga kapatid. Meron kang isang sahaba, si Adi bin Hatim, pumunta kay Prophet Muhammad Salam. Sabi niya, Ya Rasulullah, meron akong nabasa sa Quran, ang mga ittakhadu ahbarahum wa arbaban min dunillah, ahbarahum wa ruhbatahum arbaba min dunillah. Sabi niya, itinuring nila, yung ibig sabihin mga Christian at mga Christian, itinuring nila ang kanilang mga iskriba. May iskriba, ibig sabihin mga ano yun, mga rabay. Dati kasi ganoon naman yun, wala namang ano yan, rabay, mga rabay nila at kanilang mga pari, bilang Panginoon. Sabi niya, hindi naman namin ginagawa mga Panginoon namin yan. Sabi ni Prophet Salam, di ba pinagbawalan kayo at ginawa nilang halal? At ang mga halal ginawa nilang mga bawal? Ganon ang pagjujus sa mga pari at mga rabay. Kaya ganon mga kapatid, nakakatakot kasi nga ang pagsasabatas pala, inaangkin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede ikaw magbawal, ikaw magbigay ng pahintulot, basta nakasulat na sa Quran at sa sinabi sa hadith, sumunod ka na lang ng landas. Kasi nga nakakatakot yan. Paman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Mayroon pa yung tatlo nga yan, humul fasikun, humul kafirun. Kaya sino man ang mumatul sa hindi batas ng Allah, sila mga kafir. Tapos sa iba doon, mga makasalanan. Ang iba na naman mga mapangapi kasi nga step by step 'yun. Ang hatol kung sa naniniwala ka na talaga yan ang tama, yan ang wasto, mali ang sinabi ng Allah. Yung kafir ang hatol sa iyo doon. Pero kung nakiki-join ka lang, hindi ka naman pasik yung doon, hatol sa iyo, makasalanang tao ka. Inaapi mo sarili mo. Kaya nakakatakot mga kapatid sa Islam, mga ganito, mga pagsasabatas. Kasi nga, si Prophet Muhammad SAW, pinagbawalan talaga. Tinawag ka siya, propeta. Mayroong conversation between sa God at kay Prophet Muhammad SAW, na binanggit talaga ang propeta Muhammad SAW. Bakit mo, pinipili mo pang paglulugod ng iyong mga asawa? Si Allah naman ang, kaya binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, ang balita na yun mga kapatid, para maging leksyon po sa atin yan, na wag kayong magbigay ng mga patwa na malinaw naman tapos ginawa mo pang bali. Mga halal, haram, mag-iingat talaga kayo mga kapatid. Wag mong masanay ang dila mo sa pagbibigay ng patwa. Dapat umiwas ka dyan. Kung hindi ka siya sigurado, iwasan yan. Pero kung sure ka, wala problema. Sabi ka haram, halal. Basta meron ka lang katibayan na pinanghahawakan. Pero kung wala, wag kang talaga mga kapatid. Iwas talaga yan. Pag sabi halal o haram, kasi nga mga batas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwede palugod ang mga ibang tao. Tapos kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum
Wallahu maulakum wa huwal alimul alim. Hakim, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadyang itinalaga para sa inyo ang paggawalang saysay sa inyong mga panunumpa, at si Allah ang inyong tagapagtanggol at siya ang maalam na marunong. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, yan isa sa mga batas ng Islam kung saan kapag ikaw nanumpa ay dapat bayaran mo yan. Ipawalang sala mo yan. Ipawalang saysay mo yan. Kasi nga meron na tayong mga batas, mga kapatid. Ang batas ng Islam, napakalinaw po yan. Sample lang, magsabi ka, wallahi, sumpa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pupunta talaga ako pupunta ako sa Makkah. Nanumpa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang panunumpa mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kaya mo namang gawin yan. Pero ang problema, wala kang kakayahan. Tapos nanumpa ka pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang isa sa mga natin, mga kapatid, isa sa mga mag-ingat ka talaga dyan sa mga panunumpa na yan. Kaya dahil sa panunumpa, mayroon tayong tinatawag na kafara. Kailangan magkafara ka, kapatid. Wag mong pabayaan yan. Kailangan meron siya tinatawag na may kabayaran po yan, mga kapatid. May kabayaran ang kafara. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'akhidukum Allahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadat aymanukum fakaffaruhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum wa qiswatuhum aw tahrirur raqabah faman lam yajid fasiyam salatati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi kayo kukunin sa mga walang saysay ng mga salita sa inyong mga panunumpa, ngunit kukunin kayo, husgahan kayo kung kayo ay nagiging sigurado sa inyong mga panunumpa. Ang kanyang kabayaran ay ang pagpapakain ng 10 katao. Tingnan nyo, ganun na ganun pala, mga kapatid, kapag nanumpa ka kay Allah tapos hindi mo ginawa, bayaran yan. 10 katao papakainin mo sa kanilang panggitnang pagkain. 10 na lang ang mga pagkain ng mga mayaman, iba sa pagkain ng mga mahirap. Kaya gawin mo, nasa gitna lang tayo. Sa Pilipinas, alhamdulillah, alam natin yan, pagpapakain ng bigas. Magluto, bigyan mo siya ng bigas yun, pagpapakain yun, bigyan mo ng mga sardinas o ano pa dyan. O kaya, pagpapadamit ng 10 katao din. Subhanallah. Tapos, kung hindi nyo kaya, ay magpalaya ng alipin. Itong 3 talaga, pinaano tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagpapadamit, pagpapakain o pagpapalaya ng alipin. O kaya, kung hindi nyo kaya, kung wala kayong kakayahan dyan, wala kayong alipin, wala kayong pagkain, wala kayong mga damit, pagpasting na lang ng 3 araw. Ganon po ang kabayaran sa mga ayman o sa pagpanunumpa. Kaya si Prophet Muhammad Sallam, inutusan po siya na bayaran niya rin ang kanyang ginawang kasalanan. Kasi nanumpa talaga siya kay Allah. Sabi niya, hindi na ako kakain ng puyutan o honey, hindi na siya kakain. O kaya sinabi niya, hindi na ako lalapit sa alipin ko na si Maria. Kaya dahil doon, mga kapatid, sa Islam yun, inutusan talaga siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang saysay. Ibig sabihin, kafara mo talaga, bayaran mo, tubusin mo ang iyong panunumpa. Kaya hindi basta-basta pala magsabi wallahi, tallahi, billahi sa mga buhay natin, mga kapatid. Kasi nga kailangan mo yan
tuparin. Kung hindi mo kayang tuparin, ay ano ka talaga, magbayad ka talaga. At si Allah ang iyong tagapagtanggol at siya ang maalam na marunong. Kasi nga, sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang word na Allah, napakatinding kataga po yan kapag lumabas sa isang manampalataya. Kaya mag-ingat talaga, basta magsabi ka niyan, manumpa ka kay Allah, dapat ano mo yan, kung hindi mo gawin, ay magbabayad ka. Kaya tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kada faradallahu lakum tahillat aymanikum wallahu maulakum wal alimul hakim ittasarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabbat bihi wa adharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabbaha bihi qalas man ambaka hada qala nabba'ani al alimul khabir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kadugtong dito, at nang inilihim ng propeta sa ilan sa kanyang mga asawa ang isang salaysay at saka nang binalita ito ng asawa niya ay siniwalat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya kahit nabatid niyang ilan at pinabayaan ang ilan. At nang binalita niya sa kanyang mga asawa ang tungkol dito, sinabi niya, sino kaya ang nagsabi sa iyo iyon? Kanyang sinabi, binalitaan ako ng maalam na nakakapatid. Kaya dyan sa kwento na yan mga kapatid, subhanallah, mayroong mga conversation talaga nangyayari dyan. Na si Prophet Muhammad Salam, mga asawa niya nagkakasabwatan. Kasi sabi niya, baho ng bunganga mo, ano bang nakain mo, hanggang na nawalan siya ng gana, hindi na siya iinom ng honey. Kasi mabaho raw bunganga niya, pinagbawal niya, hindi lang pinagbawal niya talagang honey. Kaya isang po sa mga pagkain mga kapatid, wag na wag kayo talaga magbabawal. Kung ayaw mo, wag mong sabihin niya sumpakela, ipinagbawal ko na to sa aking sarili, wag mong gawin yan, subhanallah. Ganun ang ginawa ng propeta. Kung ayaw mong kainin, wag mong kainin. Wag mo na sabihin bawal yan sa mo. Buti kung may sakit ka o kaya bawal yan dahil bawal sa Islam, wala problema yun. Pero kung malusog ka naman, hindi naman pinagbawal ng Allah, isa na naman sa mga kabilang sa mga kahibat, sa mga malilinis, tapos ipagbawal mo. Kaya yun, dahil doon mga kapatid, binalitaan talaga si Prophet Muhammad Salam. Parang kung sa Arabic, itab po yan. Ibig sabihin, sinusumbatan si Prophet Muhammad Salam kasi bakit niya ginawa yan? Alam niya naman na bawal talaga gawin yun. Kaya dahil tao lang propeta, alhamdulillah tinuruan din siya ng bagay kung saan para mawalan ng saysay ang kanyang panunumpa na yun. Allahu Akbar. Ganun sa Islam Basta mayroong pinasara, mayroon namang binuksan. Meron talaga na alternative para makagawa po tayo ulit ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi talaga pinuputol ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ugnayan, lalo na sa propeta, na mahal natin propeta salam. Tapos yung sabi dito ng Allah, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alayhi wa inna Allah wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag magsisi kayong dalawa kay Allah, kung gayon ay sadyang lumihis ang inyong mga puso. Tingnan nyo dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid. Kapag magsisi sila, kasi nga hindi nila inaamin Ayun ang problema doon, hindi nila inaamin. Kaya kung magsisi sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang lumihis ang puso nila. Ganun ang bakit ka maghumingi ng kapatawaran kay Allah kung wala ka namang kasalanan, di ba? Kaya dito sa time na yun, nagkasala talaga silang dalawa. Si Hafsa at si Aisha radhiyallahu anha. Patunay lang po yan na tao lang talaga tayo. Tao din ang asawa ng Propeta Salam. Mali talaga sabihin na perfecto ka, kahit asawa ni Propeta Salam, mga perfecto. Wala perfecto talaga din sa mundo mga kapatid. Nagkakasala lahat po tayo, pero kagandahan sa Islam, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabalik loob. Kaya mo pang humingi ng kapatawaran habang ang kaluluwa mo hindi pa umaabot dito sa lalamunan. Kaya dyan sa dyan sa kwento na yan mga kapatid,
na pinaano talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabihan talaga sila na lumihis ang kanilang mga puso sa kanilang mga pinanggagawa dahil sa kanilang mga pagsiselos. Kaya mga kababaihan, mga kapatid naming mga kababaihan, mag-ingat talaga mga kapatid sa pagsiselos. Minsan baka lumihis ang puso natin dahil dyan. Meron nga nakita sa Facebook, lagtaran na talaga eh. Nilabas siya lahat ng kanyang mga hugot, subhanallah. Mali. Bakit mo kasi nga baka malihis ang iyong puso. Yun na nakakatakot mga kapatid. Kaya kadugtong dito, at kapag makikipagtulungan kayo laban sa kanya, kung gayon ay talagang si Allah ang tagapagtanggol niya, si Jibril, ang mga matutuwid na mga manampalataya at mga anghel pagkatapos nito ay naging katuwang. Kaya dyan sa na yan mga kapatid, yun tulong yun ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Salam. Kahit inaaway na siya ng kanyang mga asawa, bahala sila sa buhay nila basta si Allah nangako na tutulungan ang Propeta Muhammad SAW. Kasi siyempre naman, katuwang mo yan sa buhay mo, asawa mo, tapos i-down ka, gagawan ka pa ng mga masasama, napakalungkot naman yan mga kapatid. Kaya dyan sa kwento na yan mga kapatid, sinabihan talaga si Prophet Salam na tutulungan siya, pati mga matutuwid na mga manampalataya, pati mga anghel tutulong sa kanya. Kaya Allahu Akbar, yun ang mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, asa rabbuhu in talakakunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, sahihatin, taibatin, wa abkara. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa verse 5 na, sabi niya, marahil ang kanyang Panginoon kung inihiwalayan niya kayo, ay papalitan sa kanya ang mga asawa na mas mainam pa kaysa inyo na mga mapagsuko. Tingnan niyo, ganun ang ibibigay ng Allah. Kung hiwalayan nila si Muhammad salam, bibigyan siya ng mapagsuko. Mga manampalataya, mga masunurin, mga mapagbalik loob, mga mapagsamba, mga mapag-ayuno, maging mga balo man o dalaga. Kaya dyan sa yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kung hiwalayan nga si Prophet salam, wala problema. Meron namang kapalit. Mga mapagsuko pa, Muslim na Muslim, kung ano pa. Alam naman natin ibig sabihin ng Muslim. Mga mapagsuko yan. Sumusuko sa batas. Mga manampalataya, may iman pa. Sumusuko na may iman pa. Masunurin pa, Allahu Akbar. Nagbabalik loob at mapagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang mga katangian ng mga tunay na mga manampalataya kung saan ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hiwalayan nila si Prophet Muhammad sallallahu. Pero hindi naman nila ginawa yun, Kaya dyan sa leksyon na makukuha natin mga kapatid, ang leksyon na makukuha natin na ang mga ang pamilya pala dapat marunong talaga kayong magpuna. Magpuna, magturo o ano pa diyan mga diyan. Kasi nga kung hindi mo yan gagawin ay talaga maraming maliligaw mga kapatid, lalo na sa pamilya. Dapat marunong magpuna, marunong magsalita, marunong kang magbigay ng payo. Minsan kasi sa pagpapayo mga kapatid, may mga teknik talaga yan. Kung matigas ang ulo, bigyan mo ng sobrang medyo masakit din. Pero sa time ni Prophet Salam, siyempre si Allah subhanahu wa ta'ala dyan ang bibigay ng payo. Kaya yan ang isa sa mga ingatan natin bilang mga Muslim. Tapos sabi dito, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alayha malaikatun giladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong sumampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya sa apoy na kung saan ang panggatong doon ay mga tao at bato. Meron doong mga anghel na mararahas na malulupit. Hindi sila sumusuway sa Allah sa anumang inutos sa kanila at gagawin nila.
ang anumang ipinag-uutos. Kaya dyan sa ano na yan mga kapatid, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda talaga. Kasi pagkatapos ng mga ganong mga payo na yon, sa una, pagdidisiplina, ano pa diyan ginawa ng ano diyan, ang tinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan sa ating pagdidisiplina, pagpupuna, pagtuturo, para iligtas mo ang iyong sarili pati pamilya mo. Allahu Akbar. Kaya yun ang dahilan natin bakit tayo nangangaral, bakit tayo nagpupuna, bakit tayo nagbibigay ng babala, bakit tayo nagbibigay ng magandang pangangaral, magandang balita sa paraiso. Kasi nga, yun pong dahilan para maligtas mong sarili mo sa impyerno. Ligtas mong sarili mo, pati pamilya mo. Allahu Akbar. Yun ang ano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan niya mga manampalataya na iligtas mo sarili mo. Na siyempre, unahin mo sarili mo. Tapos sarili mo na, kung alam mo na, iligtas mo rin yung pamilya. Huwag mo pabayaan talaga. Sample na lang sa away mag-asawa dyan kanina. Sa selos nila. Ganon pa rin kahit medyo, medyo ang pagsabi dyan, medyo under the belt dyan, kasi hiwalayan niya, bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mas mainam ng mga babae. Ang dahilan doon para maligtas pala sila, para matakot sila, para magkaroon sila ng tamang direksyon sa buhay. Ganoon naman talaga sa pagdidisiplina. Hindi naman lahat mga sweet word lang lumalabas sa bibig mo. Medyo din under the belt minsan. Pero kagandahan ang natin hangad talaga para para maligtas po natin ang ating sarili at pati ating mga pamilya. Allahu Akbar. Kasi nga tingnan niyo, nakakatakot doon kung saan ang impyerno, kung saan ang panggatong doon, mga tao at bato. Subhanallah. Tao at bato. Alam naman natin si impyerno, palalakihin ang katawan mo doon. Ang ngipin mo para mga bundok. Ilan ba mga ngipin natin? Ang dami-dami nating ngipin. Subhanallah. Kung i-imaginein mo, lalaking ulo mo doon, pati katawan mo lalaki. Kaya nakakatakot talaga. May hadith ka nabasa ko kanina lang. Ang balat mo, ang kasing layon, parang 3 araw na paglalakad. Ganon ang lapad ng iyong katawan. Subhanallah. Kaya nakakatakot mga kapatid. Tapos ano pa? Panggatong meron pa. Meron doong mga anghel na mga mararahas na malulupit. Subhanallah, mararahas, ibig sabihin napakaano talaga, nakakatakot talaga kasi mararahas at mga malulupit, wala mga puso, giladon syedad, mga malalakas. Ano lang nga sila, kakaunti lang sila Tisa ta'asyar, ibig sabihin 19 lang bantay dun sa impyerno. Tapos ito pa, hindi pa sila sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong nakakatakot, alarming talaga. Hindi sila sumusuway kay Allah. Sa anumang inutos sa kanila at tutuparin talaga nila ang anumang ipinag-uutos sa kanila. Gagawin talaga nila mga kapatid. Kung anong utos, yun lang. Ang utos sa kanila, huwag silang susuway. Gawin talaga nila ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya grabe talaga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sinabi ng Allah, o mga yaong tumakwil, wag na kayong magdadahilan sa araw na iyon. Tanging gagantihan kayo ayon sa dati ninyong pinanggagawa. Tingnan nyo sa pagkasabi ng Allah mga kapatid. Ang sinabi niya dito, mga kafir na naman, mga nagtakwil, mga mapagtakwil, ayaw nila makinig sa araw ng paghukom. Itong nakakalungkot sa lahat, magdadahilan po sila. Mga ngatwiran talaga sila. Alam naman natin mga kapatid, kapag ikaw nangatwiran sa araw paghuhukom, parorosahan ka po doon sa impyernong apoy. Kaya bawal na bawal ka doon mga twiran. Kung ikaw nagkakasala, aminin mo na lang. Manahimik ka na lang. Papatawarin ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang mga taong magdadahilan sa araw paghukom, ipapasara ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang